patatagalin pa. Mga bisita, kapwa guro, mga magulang, at higit sa lahat, mga nagsipagtapos. Ating sabay-sabay na kasalubungan ng masigabong palakpakan. Ginang Lazy Imagsay Pascual! Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating pong kagalang-galang na Kalabasig Pampuro, Dr. Mario T. Solatorio, sa ating pong napakabuting guro na si Dr. Carmen D. Pactao, Mr. John Ortiz na lubos ko po pinasasalamatan sa pagpipila sa akin sa inyong pagtatapos, sa ating mga mahusing na guro at guro ng paaralan, sa mga supportive na mga magulang at tagapangalaga, sa ating mga nagtuturo na nagsilbing pangalawang magulang ko noon, at higit sa lahat, sa tatawagin ko ng mga resilient learners na nagsisipagtapos ngayon, isang taus-pusong pagbati na congratulations sa inyong lahat. Ang maimbita bilang panauhing pandangal sa pagtatapos ng batch 2025 sa Princess Orduha Elementary School o PUES ay hindi lamang isang karangalan, kundi isang masarap na paalala kung gaano kalaki ang naitulong ng institusyong ito sa paghubog ng aking pangarap. Sa totoo lang po, ako ay lubos na proud sa mga nararating at patuloy na tagumpay ng ating paaralan. Bilang dating estudyante, nakakatuwang makita kung gaano ito lumago, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi lalo na sa kalidad ng edukasyon at disiplina na ipinibigay nito sa mga kabataan. Una ko pong kinatutuwa ay yung nakita ko sa social media posts na ang layo na pala ng nararating ng mga taga-PUES mula sa campus journalism, sa sports, talents, at iba pa. Parang minabasa pa nga po ako dun sa invitation na nakasali na din tayo sa national competition at international levels. Tama po ba? Hindi na po ako magugulat kung may biglang taga-PUES na maging author ng libro or writer ng balita, Olympians, at iba pa. Sa pagkakalala ko po nung time namin, doon pa lang nag-start makipag-compete ang school sa campus journalism. Ang pangalan pa ng school paper noon ay Sinagtala, kung di po ko nagkakamali. Though nakarating naman po kami sa Puerto, pero iba ngayon. Talagang nakikilala na din tayo sa ibang lugar. Ibig sabihin po nun, gumaling po ang ating mga advisors. Palapakan po natin sila. Pangalawa ko po na kina-proud ay yung mga naging teachers ko noon na tumaas na ang positions. Pinahangaan ko po kayo. Good news, alam niyo po ba na nagamit ko rin yung journalism experience ko sa work? Though hindi naman newspaper ang ginawa namin, dahil nasa medical field nga, naging contributor naman po ang inyong lingkod sa pinakaunang edition ng Hospital Formulary ng Ospital ng Palawan. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Hospital Formulary, ito ay listahan ng mga gamot, mga gamit, side effects, at iba pang mga adverse drug reactions na nagagamit ng mga pharmacists, nurses, doctors, at ng buong hospital. Dahil dito, nabigyan tayo ng special recognition last year. Kinakwento ko po ito dahil naalala ko na sa school ng PUES ko unang na-experience ang pagsusulat at utang ko po yun sa mga naging advisors ko noon. Kaya graduates, lahat ng natutunan nyo, mapa-academics man yan o extracurricular, magagamit nyo po yan sa buhay. Kaya hindi po tayo pinagod ng school para sa napakadami activities para sa wala lang. Tandaan po natin na ang learning ay hindi lang makukuha sa itinuturo ng guro sa loob ng classroom. Nasa experience din ang pagsali sa mga activities, sa pakikipag-usap sa katabi, pakikipaglaro sa playground or oval, minsan nasa pagalit ni teacher o pagalit ni nanay, ni tatay. Sino pong laging napapagalit dito? Ayun, wag po sasama ang ating loob, okay? Enjoy po natin lahat yan dahil hindi na yan mababalikan. Good thing, pwede tayo bumawi sa high school.
Huwag niyo pong i-miss yung mga activities doon. Sa mga magulang naman, na sumuporta sa anak nila, sa lahat ng aspeto, gastusin man yan, emotional at iba pa, hindi po kayo magsisisi sa impact niyan sa inyong mga anak. Kaya ngayong umaga, para sa akin, madaming dapat i-celebrate. Maliban sa pagtatapos niyo po sa elementarya at pagsisimula sa panibagong hamon na nag-aabang sa inyo sa high school, isabay na din natin ang pasasalamat sa mga taong naging bahagi sa inyong paglalakbay. Hinihiling ko po na, maaari mo ba tayong tumayo, mga graduates? Ay, nakatayo na po ba ang lahat? Ngayon naman, tumingin po kayo sa inyong mga magulang o guro, mga taong naging parte ng buhay niyo dito. Nakatingin na po ba ang lahat? Ngayon, sabay-sabay po natin sabihin ang salamat po, hindi ko po ito mararating kung wala kayo, okay? 1, 2, 3, go! Salamat po, hindi ko po ito mararating kung wala kayo. Very good, graduates. Palakpan po natin sa dito. At pagtapos po ng program mamaya, i-help po sila. Hindi na, pwede po kayong umupo. Salamat. Hindi ko na po papatagalin. Ang tema po ng inyong graduation ngayong taon ay Generation of Unity, Partners for the New Philippines. Pero yun ang prepare ko ay Tagalog. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Ito ay isang paalala na kinabukasan ng ating bayan ay nakasalalay sa pagkakaisa, malasakit at sama-samang pagkilos. At kayong mga kabataan ang magdadala ng pagbabago. Pero para simulan ito, kailangan niyo muna ng edukasyon. May kinakanta nga pong aklan song sa amin si Papa. Ang sabi niya sa Tagalog, mabuti ang mga anak kung may pinag-aralan dahil may kayamanan silang iniingatan. Kaya mag-aral doon ng mabuti ang mga anak dahil yung mga natutunan sa school, yun yung kayamanan na makukuha, na hindi makukuha sa atin. Sino po nakakalam dito ng viral video about success? O sige, para madali niyo po maalala yung iiwan ko sa inyong gabay, gagamitin natin ang acronym na success. As in S-U-C-C-E-S-S. S, sipag at sakripisyo. Walang shortcut sa tunay na tagumpay. Lahat ay pinaghihirapan. Tandaan niyo po na ang makukuha ng mabilis din mawawala. U, ugnayan, makipag-ugnayan sa iba. Maging bukas, marunong makinig, at handang makiisa. Sabi nga nila, communication is key, di ba? Sa mga anak ko po, in-encourage ko talaga silang magsalita, magsabi sa akin dahil ang hirap manghula kung iiyakan lang nila ako. C, compassion o malasakit. Ang tunay na tagumpay ay hindi makasarili. Ito ay para rin sa ikabubuti ng iba. Bilang bahagi ng bagong henerasyon, ang palagi niyo sanang itanong sa sarili ay, ano kaya ang maitutulong ko? Hindi lang para sa aking sarili, hindi para sa aking pamilya, para sa aking barangay, para sa aking bayan, at para sa buong Pilipinas. Alam ko, isa sa inyo sa future ang makakadiscover ng tamang formula para maging maunlad ang ating bansa. Letter C, character o pagkatao. Ito yung ikaw kung walang nakakakita. Sabi nga, hindi ng talento sa tagumpay, pero ang mabuting pagkatao ang magpapatagal sa kanya doon. Sa isang bagong Pilipinas na ating pinapangarap, hindi lang talino o talento ang kailangan, kundi matatag na pagkatao o character. Ang henerasyon ng pagkakaisa ay binubuo ng mga kabataang may tapang na gumawa ng tama kahit walang pumapalakpak. E, excellence o kahusayan. Kung sa future ay may pipiliin kayong profesyon o field, gawin nyo na ng buong husay. Hindi yung pwedeng, okay na to. Total, at nandiyan ka na din, bakit hindi mo na lang galingan, di ba? S, serbisyo. Ang tunay tagumpay ay hindi lang masusukat sa dami ng parangal o taas ng narating, kundi sa lalim ng paglilingkod. Kahapon, biglang naitanong sa akin ng anak ko, kung bakit daw yung guro ko dati, guro ko pa rin hanggang ngayon. Ay, guro pa rin hanggang ngayon, nagtuturo pa rin hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya, naisip ko siguro masyado kong mahaba buhay nila. Oo daw.
Sabi ko naman, bata pa kasi sila nung nag-start sila magturo sa amin. Kaya after 19 years, nasa serbisyo pa din sila. Ganun po ang serbisyo graduates. Dahil sa dedikasyon ng ating mga guro, hanggang sa henerasyon nyo, sila ay willing pa rin magturo at ginagalingan pa nila. Sila ang tunay na halimbawa ng serbisyo. In fairness naman, hindi nagbago ang kanilang mga itsura. Mukhang batang-bata pa rin at mukhang masaya sila sa kanilang ginagawa. At panghuling S, samahan o pagkakaisa. Share ko lang po nung nag-high school ako, ang mga kaklase ko ay puro valedictorian na galing sa iba-ibang school. Hindi po ako nakapag-kompetisyon dahil alam kong mas magagaling sila at mas advance ang mga napag-aralan nila. Ang ginawa ko po, nakipagkaibigan ako at nagpaturo sa kanila. At madalas naman, mas mababait ang matatalino. Hindi po ba kayo? Kaya tinuruan nila ako at sama-sama kaming umakyat sa stage ng graduation. Kahit saan po kayo makarating, tandaan natin na palaging may mas magaling. Pero huwag tayong makikipagkompetisyon. Makipagtulungan po tayo. May kanya-kanya po tayong talento at yun ang ating kailangan para magkaisa tayo sa ating iisang layunin. Yan po ang success. Sipag at sakripisyo, ugnayan, compassion, character, excellence, serbisyo, at samahan o pagkakaisa. Sa pagpasok niyo graduates ng high school, ito naman ang ilang payo ko. Matutong mag-manage ng oras, kilalanin ang sarili, alamin kung saan husay, pero huwag matakot humarap sa kahinaan. Kung saan ka mahina, yun naman ang palakasin mo. Pangatlo, piliin ang mabuting kaibigan. Ang barkadang may pangarap ay hihilain ka paakyat. Pang-apat, huwag matakot magkamali. Doon tayo natututo. Ang mahalaga ay bumangon at magpatuloy. At pang-lima, panatilihin po natin ang respeto natin sa lahat. Sa ating mga magulang, guro, at mga ibang tao at ating mga kapwa. Iyan ang ugat ng tunay na tagumpay. At sa pagtatapos ng kabanatang ito, tandaan nyo, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa medalya o karangalan. Ito ay nasusukat sa kabutihang na ibabahagi mo sa iba at sa katatagan ng loob sa panahon ng hamon. Muli, maligayang pagtatapos resilient learners, magsikap, magmahal, at makiisa. Kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo ang bagong henerasyon ng pagkakaisa. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Bilang pasasalamat sa pagpapaunlak sa ating